Okay. Good afternoon sa ating mga viewers. Today is December 10, 12:18 in the afternoon. Sa ating mga viewers from Luzon, Visayas, Mindanao, and all over the world. Yan. To give a short overview, ang Road Full of Disaster program, para sa kaalaman po ng lahat, ay isang programa na nagbibigay po ng mga public safety tips sa ating mga kababayan. Yan. Ang Road Full of Disaster ay, yun nga po, nag-aano po tayo ng mga, ito po yung mga na-experience natin sa ating buhay. Tulad ng mga sunog, lindol, bagyo, volcanic eruption, floods, at iba pang mga disaster. Ito po ay pwede rin pong maging double meaning sa ating personal na buhay. Di ba? Nagkakaroon po tayo ng problema sa ating mga negosyo, yung mga sa ating mga kaibigan, at siyempre at ating mga love life, di ba? So, at the end of the day, ano po natin dito, ang ating tayo po ay resilient. We are very much resilient. Yun po. So, bago tayo pumunta po sa ating guest, pakita lang po muna natin ang binigay na award ng Quezon City Fire Department. Yun. Pakita po natin yung picture ng, yan po. The Quezon City Fire District recently awarded a certificate of recognition to Federation of Filipino-Chinese Fire Rescue Emergency and Civic Association of the Philippines for its assistance sa ating mga BFP during conflagration and emergency services. Yan po, ang kasama po natin dyan po ay si yung nagbibigay po ng award ay si Senior Superintendent Rodrigo Reyes, ang District Fire Marshal ng Quezon City. Sa kaliwa niya po si Florian Guzman, Deputy District Fire Marshal ng Quezon City, at kasama po natin si William Palangka, President of Federation Fire, and yours truly. Congratulations to Federation Fire. Ayan. Pakita rin po natin yung isang slide po, yung 8th anniversary. Yan. So, actually, the Federation Fire is celebrating its 8th anniversary, no? Yan. 8th anniversary, makikita po natin, there from 6 fire brigades, nagkaroon po ng 41 members na po ang Federation. At yan po, nag-celebrate po ng 8th anniversary and turnover ceremony. Yan po yung mga different mga officers. Yan. During the anniversary and the oath-taking ceremony. Yung makita natin yung flag, the turnover ceremony that symbolizes the power and authority. Yan po. Kasama po natin sila Senior Superintendent Bonifacio Carta, Arda ng BFP NCR, and Superintendent Algie Bernardo ng BFP NHQ. So happy anniversary po sa ating Federation Fire, and at the same time, congratulations sa ating mga new sets of officers ng Federation Fire. And of course, batiin lang po natin ang Safety Organization of the Philippines, SOPI, during its 66th anniversary. Pakita po natin yung picture tech. Yan, SOPI 66 founding anniversary. At tayo po ay naimbita. Yan po. During the 66th anniversary. Yan. Kasama po natin ang mga iba-ibang mga director. Yan, nandun po si Colonel Bong Nebriha. Yan. Sila President Eros. Yan. President ng SOPI po, si Eros Zuniga. Ayan. So, si Engineer Joel Elo. Yan. So, happy anniversary sa ating partners in service, the SOPI, or the Safety Organization of the Philippines, on your 66th founding anniversary. So, ngayon po ay pupunta na po tayo sa ating bisita, no?
Napaka ano po, very exciting dahil ano po to, preppers na tinatawag natin, mga preppers. So pakikilala po natin si Jerry Vicente Katabihan. So siya po ay he finished his executive masters in disaster risk and crisis management from Asian Institute of Management. Sir Jerry, mag-greet po nga tayo. Magandang tanghali. Thank you for having me. Maraming salamat sa pag-imbita at I'm happy to be here. Yun po. Sir Jerry, pag sinabi pong Masters in Disaster Risk and Crisis Management, ano po ang ibig sabihin po nito? Well, actually, hindi yan Master of Disaster. Yung kadalasan biruan namin. It is more on the scope of the study of a whole of society analysis of what is the total, I would say, total composition of paano ang disaster crisis management. Dahil napakalawak ng usapin tungkol dyan, kailangan talagang malalim na pag-aaral kung paano i-manage. Kasi ang pinakasusi sa disaster preparedness o disaster mitigation, disaster response and rehabilitation is yung totality nun yung paano i-manage. Doon ang pag-aaral doon. Ganun ang pinag-aaralan namin. Okay. So, you're very much prepared na because of this master's degree. I must say yes, a bit. But I've been prepared before, even before the course, kasi during my younger days, hindi ko alam na prepper na pala ako in my own little way. So, kinarir ko na. Yan. So, he's also a founder of New Valley Preppers. Ano po ba ang New Valley Preppers? Well, siguro, popular naman yung lugar na yon. Karamihan na nakatira sa area ng New Valley, sa Santa Rosa, Laguna, Cabuyao, pati kasama na rin Binyan, saka Silang, and at the same time Calamba. Nag-imbita kami ng mga miyembro, kahit outside New Valley, para sumama doon sa FB group namin at nagkaroon kami ng forum at consistent discussion ng tungkol sa prepping. Nag-exchange kami ng information, nagpo-post kami, naghahanap kami ng mga best practices. In the long run, magkatulungan na rin. Hopefully, pag lumawak na, maging malalim na yung aming samahan, lumawak at magkatulungan na rin. Makagawa rin kami ng katulad ng magandang gawain na ginagawa mo, Chief. Yun. So, more on South itong New Valley Preppers. Tama po, no? More on nasa South. Yes. Masasabi natin more on the South side. Pero, to be honest, meron kami mga members from abroad eh. Kasi nasa FB group, wala namang boundaries ang social media. So, even if you're not from the South, you are welcome to join us sa New Valley Preppers. Hanapin nyo lang po kami sa Facebook at mag-member lang po kayo, mag-express kayo ng interest to join the FB group, answer the membership questions, and we'll be happy to welcome you. Ayun. Creator of the New Valley Plugging, tama po ba? Plugging Society? Yes. Ang terminology ng plugging ay nagsimula somewhere in Europe. Nagja-jogging sila at namumulot ng basura. Well, ito'y halos kulang pa sa implementation. Pero gusto ko talagang pasimulan at palawakin pa ang samahan ng Nubali Plugging Society kasi ito naman ang aspeto na itong grupo na ito talaga nakafocus sa climate change adaptation and mitigation. Mamaya siguro may kwento ko rin sa inyo kung ano ang significant impact ng maliit na basura sa ating environment. Okay. Founder of Project Kids Knowledge in Disaster Safety. Yeah. Ano po ito? Ang dami, no? Ang daming tinutuklas. Well, ang Project Kids is Knowledge in Disaster Safety. Kasi kung di nyo natatanong, isa po akong publisher at the same time, isa rin po akong author. And I have written so far 21 to 22 titles ng children's books, mainly focusing on disaster preparedness, disaster safety sa mga bata, and climate change adaptation and mitigation. Ito ay isang aspeto para maipaliwanag ko ang mga usapin tungkol sa climate change adaptation and mitigation para sa mga bata. So, karamihan ng mga libro na sinulat ko ay pinapublish ko rin at
binebenta ko. Or minsan, tinuturo ko. I go around schools, I go around organizations, nagtuturo ako ng disaster safety, nagtuturo ako climate change, adaptation, mitigation. In fact, libre naman yon. In fact, kami pag gumagastos, basta ma-promote namin yung advocacy namin about safety and climate change adaptation and mitigation. Napaka daming achievement ng ating guest. Biruin mo, prepper na, author pa ng mga libro, no? So, he also co-founded the MOSART or the Mountain Search and Rescue Team of the Philippines. Yes, Ayan. that's true. Former auxiliary volunteer of the 505th Philippine Air Force, Yeah. ARS. Yan. Right. Ayala Mountaineers, member of Ayala Mountaineers. Yan, 1991. 1991. Hindi pa yata ako pinanganak noon. Pwede. Yan. Jose Rizal Badge Awardee, Boy Boy Scout of the Philippines. O, Yeah. Boy Scout din pala to. Talagang laging handa, di ba? Yan. Author of 21 books for children in disaster safety and climate change adaptation and mitigation. Ayan, actually, alam nyo sa ating mga viewers, ayan, bumili po ako ng libro niya eh. So, binabasa ko. Very, po siya, very informative. Lalo na for mga kids, no? Mabilis siyang maintindihan. Yan, napakaganda po. So, you can buy the book from... Well, it's available online sa Lazada and I think Shopee. And later on sa TikTok, pinupush namin. Ang primary objective ko dun is ma-reach out ko ang mga bata. Kasi ang mga bata sa tingin ko mas madaling makinig. Sorry to say, yung mga matatanda, kahit turuan mo, minsan busy yan eh. O madalas busy yan. So pag ang bata ang natuto, bata pa lang sila, marirealize na napaka-importante ng aspeto ng disaster safety, lalo na sa usaping climate change, adaptation, and mitigation. Importante yan. So, tama po ba yun? Pagka matanda na yung kabayo, mahirap na turuan. Ikaw nagsabi. Posible. Ayun. So, Tech, paano na po natin yung PowerPoint? Yung number 1. Yan, para pakita po natin sa ating mga viewers. Yan. Yan po ang ating profile ng ating guest speaker, Jerry Vicente Catabihan. Yan. So, nasabi na po natin, no? Punta na po tayo sa number 2. Okay, number 2. Yan. Sa number 2 na tayo, Tech. So, ayan, ibig sabihin, ano ko na rin sa, sa helicopter. Yeah. During my younger and voluntary days, isa sa graduation jump namin sa mag-rappel ka sa UWI helicopter during those times. Ayun, okay. So, ito na po, Sir Jerry. Ayan po yung mga libro na naisulat ko. Mga ilan lang. Kasi since disaster preparedness pag-uusapan, naka-feature po dyan. Let's say, nag-uusapan natin yung ang My Safety Body. Yan yung sinulat kong libro tungkol sa dalawang magkaibigan. Ang significance ng libro na yan, yung isang kaibigan is deaf mute, hindi marunong magsalita. So, iisipin mo, Chief, paano mo nga bala sasabihan ng isang deaf mute, lalo na kung bata, pag lumilindol o may sunog sa labas? Paano kung let's say, ano siya, ang tawag doon, yung masyado siyang focus sa kanyang binabasa o kanyang ginagawa. Hindi niya naririnig ang mga alarm bells. Hindi niya nakikita ang commotion o narinig ang commotion. So, kailangan niya talaga ng safety body or mga suggestions or tips sa loob ng classroom kung ano gagawin ng isang teacher para magkaroon ng extra safety ang mga PWDs na estudyante. Yun naman, isang libro dito, yung Jasper the Prepper, yan po ay tungkol sa disaster preparedness na pag-uusapan natin ngayon, tungkol sa kits. Kasi gusto kong iparating sa mga audience o sa mga nakikinig na hindi lang nalilimita sa go bags dapat ang paghahanda natin. We should be more expansive or we should do more beyond a 72-hour bag or sa go bag. Ganyan na rin po ang usapin tungkol sa sikulas at ang sukbit panlikas kasi dito naman pinag-usapan na yung batang sikulas ay tumakbo sa isang evacuation center na may dalang go bag na naging magandang halimbawa sa mga kasamahan niya.
at sa kapitbahay nila. Ang tinuro dito ay tungkol sa psychological first aid. Ang mga gamit ng mga bata pag nasa evacuation center. Pinilit ko pong gawin niya ng istorya na para na-appreciate ng mga bata. And lastly, ganun din ang usapin tungkol kay Big One. Si Juan ay isang bata, ang pangalan niya Juan of course, pero ang sentro at focus ng usapan ay tungkol sa The Big One, yung inaasahan natin na lindol na malakas. So dahan-dahan at unti-unti pinapaliwanag dito, ano ba ang Big One, ano ba ang magiging source nun, anong dapat gawin. Yung madalas nating naririnig na, pero dito, istorya to. At ang kagandahan nito, itong mga libro na sinulat ko, let's say for instance, The Big One and mga iba pang libro, ay tawag nito, ay merong YouTube channel na pwede nilang panoorin sa The Curious Prepper, sa Nuvali Preppers. Okay, very exciting yung mga librong in-author ninyo, sir. Yeah. So, Ano lang yan? Apat pa lang yan, apat Chief. pa lang yan. So, marami pang iba. So, marami marami pong pang mga pwedeng basahin ng mga kids, no? Yes, totoo. At totoo. it is child-friendly, di ba? Yes, definitely. Yan ang ginawa ko. Yan. So, ito naman, itong slide na to, katulad ng mga ginagamit ko sa lecture. Sabi ko, alam mo ba ang nangyari, Chief, nung isang nakakalungkot na balita, si Doc Ted Esguerra na rin, if I may quote him, sabi niya, nagre-react siya sa kanyang Facebook page, sabi niya, asa na yung mga go bag nung bumaha sa Cebu, nung bumaha sa Norte, nung bumaha sa... Karamihan na nakikita sa social media, walang mga go bag, tapos nanginginig sa lambig sa bubong, walang makain, naghihintay ng rescue. Bigla ko na-realize, oo nga, no? Talagang kahit no amount of paliwanag, paalala, o sa kaguluhan at katarantahan, nalilimutan ng go bag. Kasi ang go bag dapat naiintindihan kung saan dapat ilagay. Naiintindihan dapat kung paano paghahanda. Sa pinaka-importante, ang go bag o in disaster kit ay preparedness of love in action. Preparedness is love in action, ika nga. Dahil ginagawa mo yan para sa pamilya mo eh. Kung mahal mo pamilya mo, maggawa ka ng preparedness. Hindi yung saka ka lang asa o saka ka lang maghihintay. Yun. Yun, nakita ko rin nga yun eh, yung mga photos sa Cebu, di ba? Nasa taas sila ng bubong, nothing to eat, wala pong preparation. Wala talaga. So, ibig sabihin po, the knowledge that they gain, hindi nila na-utilize during that time. Yes, totoo. So, yun, dapat baguhin natin ang ating mindset. Yes. Yeah. Number one is, if you love yourself and your family, you should have a disaster kit at home. Yun ang number one rule. Tsaka dapat palaging alerto. Yes, of course. Yes. Hindi na pwede nonchalant. Yes. Okay. Okay, so makikita nyo naman, alam na alam to ni Chief, what is disaster? Disaster is an equivalence to high vulnerability, high exposure, saka less or very low capacity. Yung low capacity, doon bumabagsak ang preparedness. Pagka wala ka na nga preparedness, very, very low capacity ka. Tapos, nandun ka pa sa flood-prone area or area na may sunog, madaling magkasunog, or Class C materials yung mga kapitbahay mo o mismong bahay mo, ni wala kang fire extinguisher. So, disaster ang aasahan mo. Yan ang equation na talagang parating natin dapat isa-isip. So, preparation pa rin eh. Di ba? Yes, preparation pa rin. Is the key. Yun naman ang main role ng mga civilian, preparation. Yes. Pagka may special training ka sa response, mag-training ka. You join a team. Yun. So, pero dapat mas focus tayo more on preparation than response. Precisely. Diba? Kasi ang nakikita natin, more on response eh. Oo, kasi may kasabihan nga eh, rescue is sexy. Gusto natin eh, lalo yung mga macho image natin, pag nakaano tayo, nagre-respond, talaga naman nakakatuwa. Pero syempre, everything starts at preparedness. 'Di ba? Kaya nga yung apat na tema ng DRRM eh, isa doon preparedness, isa doon response. Hindi yung magkasama. Okay? Hindi yun magkasama. Yan. Next slide, number 5. Yan. Okay. Ito. Ito yung kinds of disaster preparedness kit na gusto ko sanang i-share sa inyo. Kasi marami tayong naririnig eh, no?
Hindi ko naman sinasabi na nagkakaroon ng confusion of terminology, pero mas maganda pagka magbubuo tayo ng disaster preparedness kit, dapat based sa hazard or hazard ready tayo. Ano ba yung mga hazards? Well, alam na naman natin yan. Di ba? Merong meteorological o yung mga water hazards. Geological. Yan yung seismological hazard, yung lindol, volcanic eruption. Di ba? Tapos merong man-made hazards. Pwedeng conflict, war. Meron din technological hazard. Ano ba yung mga technological hazard? Mawalan ka lang ng internet siguro ng 3 araw, baka ang Gen A, Gen Z di na mapakali. Or tayong lahat. Napaka-dependent natin dyan. Ano pa ba? Marami pang mga ibang hazards baka rin yung na overlook ko. But nevertheless, when we do our own disaster preparedness kit, we should put in mind the anticipatory mindset. Ano ba yung pwedeng mangyari? Nasaan ba ako? Ano ba yung paligid ko? Malapit ba ako sa bulkan? Malapit ba ako sa ilog? Nasa likod ko ba bundok na kalbo walang puno? Or merong mina na pwedeng bumagsak sa akin na gumulong yung mga bato? Or malapit ba ako sa bulkan? At malapit ba ako sa dagat? Yan. Or worse, Chief, yung bahay ko ba nasa taas ng fault line? Yan yung mga ganun eh. Ganun ho yan. Hindi lang sa tirahan. Titingnan din natin sa eskwelahan mo, paaralan mo, at pati na rin po sa tahanan mo. Dapat nga meron kang EDC, everyday carry. Araw-araw yan, katulad ng itong ginagawa ko, hindi na po ako umaalis ng bahay na hindi ko ito dala. Kung masyado naman malaki at nalalakihan ka, pwede ka mag-everyday carry kahit lang sa bulsa mo. Okay? Ano ba ang basic ng everyday carry? Mamaya ipapaliwanag ko. Pagtapos, ang pangalawa ay yung get home bags. Okay? 2 klase po ang get home bags para sa akin. Okay? Ang get home bag po is isang pang-opisina, okay, or pang-eskwelahan na iniiwanan mo. Okay? Kasi alanganin magdala ka naman ng bag, may gamit ka na nga pag pumapasok sa school, may gamit ka na nga pag pumapasok ka sa office, tapos meron ka pang get home bag, ang dami mo nang dala, o may lunchbox ka pa. Yung get home bag, pwede mo i-assign sa school. Yun yung pag may nangyari, pwede kang iuwi, pwede kang makauwi, or pwede ka, ready ka na pwedeng, let's say ba, sinabi ng kasama mo, or ng boss mo, or principal nyo na, dito na lang kayo sa school, mataas ng baha, mas safe pa kayo. Yung pwede kang matulog sa eskwelahan, yung shelter in place ka na. Pangatlo, yung shelter in place kit o SIP. Kasi ito, napaka-importante nito eh. Maaaring hindi mo napapansin sa loob ng tahanan ninyo na nag-iimbak kayo ng delata, nag-iimbak kayo ng bigas, nag-iimbak kayo ng tubig, asin, whatever. Shelter in place kits na yon. Tapos may kandila kayo, may baterya kayo, whatever. Ayusin mo lang yun in such a way na pwedeng mag-respond sa hazard. Pero yun, hindi yun nasa bag. Nasa mga lalagyan yun, mga nasa case, na safe siya at di nagagalaw. And lastly, kung sakali man na magkaroon talaga ng inevitable na disaster, obviously, war or invasion. Pangalawa is talagang massive yung malaking earthquake, ay yung bag out bags. Kadalasan ito yung gasgas na terminology. Bag out bag, bag out bag, bag out bag. Actually, ang bag out bag ay nasa bahay mo. Yun yung lilikas ka na, aalis ka na. Yun yung tinatawag natin sa mga prepper community na SHTF, when shit hits the fan. Ibig sabihin nun, wala na, nagkagulo na. Kailangan mo na umalis. Pero dapat meron kang bag out location. So yung bag out bag is the same as the go bag or the grab bag? Yes, it's a 72 hours. Kasi kaya nga go bag, you go out. Or the grab bag, you grab it and you go out. Hindi yung, yan, katulad mo, example kasi sa Cebu, no, nasa Cebu ka, na biglang, all of a sudden, yung karamihan ng mga in-interview doon, if I'm not mistaken, naririnig ko, even I have a batchmate from school, si Aitor, sabi niya, nagulat daw talaga sila overnight. Mataas na yung tubig. So, didn't have the chance na talagang maka-prepare. Eh kung may go bag ka at madali mo ma-reach out yung go bag, kunin mo na lang yung grab bag mo na yan o yung 72-hour bag, hagis mo sa bubong, akit kayo sa bubong. Kaya karamihan siguro, no, if I may guess, karamihan siguro ng mga survivors sa Cebu flood ay nasa taas lang ng bubong.
talaga nahihirapan na ginaw. Merong isang picture doon yung matanda na giniginaw, nanginginig, nakakaawa talaga. Dahil walang gamit eh. Yeah. Actually sa mga kinonduct namin mga seminars on disaster preparedness, iilan lang ang meron mga go bag or Oo. grab bag. Iilan lang talaga. Oh, ilan lang. So, kunyari, from 20, isa or dalawa lang ang meron. So, hindi pa po tayo ganyan ka open or yung sa preparedness. Well, I must say, open tayo eh. Kaya lang, we must remove the bad character, bad behavior, bad traits natin about being nonchalant, being indifferent, or being walang pake or deadma. Let's say, nasanay kasi tayo pag merong ka nakita, no crossing, jaywalking, tatawid pa rin Tatawid tayo. pa rin. Yes. So, it's just a suggestion. It's not a rule. Ito, dapat it's a rule eh. Kaya nga sabi ko, dapat ang unang batas dito is pagmamahal sa pamilya at sa sarili. Dahil nasanay tayo, titingnan lang natin, gagawin natin. O nakinig tayo ng seminar, nakinig tayo ng training, wala naman tayong ginawa. Hindi, ganun ang nangyari. Baka naman hinihintay si Mayor magbigay. Yeah, Di ba pwede. na ano natin, Yeah, pwede. nagbibigay ng mga go bag? Oh yeah, maganda yun. Kung LGU, pwede. Why not? Kaya lang siyempre, you don't have to wait for those. Kasi buhay mo yan eh. Hindi ka naman pwedeng asa ng parati sa gobyerno. At ang purpose kasi niyan, Chief, ng disaster preparedness kit. Kasi kung may mangyaring disaster, let's say, halimbawa, wag naman sana, lumindol ngayon. Okay, collapse lahat ng mga roads, trap kayo lahat, hindi kayo makalabas ng village o ng community o ng barangay. Katulad na nangyari ng pandemic. So, anong gagawin mo? Andun ka lang sa bahay. You are on your own. O kaya tinatawag naming yo-yo concept. You are on your own Yo-yo. eh. Dapat makaroon ka ng adjust. Kasi mga, 72 hours or minsan 1 linggo pa nga o 2 linggo bago dumating ang help. Huwag na natin hintayin. Kasi di ba, parang sa firefighting yan, di ba, Yes. Chief? Nakita mo yung sunog, maliit pa lang, kung mayroon kayo fire extinguisher, naapula mo na. Yes. Huwag mo hintayin yung Yes. bumbero, tapos sisisihin mo pa. Yes. Baka hindi marunong gumamit ng fire extinguisher. Dapat turuan nyo. Kayo tuturo nun. Kayo. So, yun. Tech number 6 slide. Pakita po natin yung EDC. Yan. Yan, ito yung EDC. Ito yung everyday carry. Okay. Ano ba yung mga laman nito? Well, simple lang po yung laman nito. Yung, let's say, meron ka maliit ng flashlight sa bag. Yan. Sorry maliit eh. Hindi ko maano. Tapos, meron kang something to notify the people. Meron kang whistle. Hindi nawawala yan. Parating may whistle, parating may flashlight. No, that is the most basic. Dagdag na lang yung meron kang ba pen, tactical pen. I always bring this tactical pen not only for writing. Well, kasi escape ko to. Let's say ba madalas kasi ako mag point-to-point bus. Eh, napapansin ko yung mga bus ngayon, yung mga wala nang bintana eh. Okay? Meron silang mga glass breaker pero I might as well bring my own. So, hard ang tip nito so I can break the glass and escape kung sakaling may mangyari. Yes. Hindi na po nabubuksan yung mga ibang di ba? Precisely. Windows. Yes. Kahit sa kotse, Chief. Yes. Kasi kung magdadala ka ng knife, paano kung punta ka ng mall, dinakumpis ka lang yun. Bawal. Bawal yun. Pointed object. So ito, pointed lang o hard object. And, well, aside from the nasa bag is yung imang kikay kits mo na usual, eh, dagdagan mo na rin kung kakasya pa. Kung marunong ka ng first aid or you know how to use your triangular bandage, yan, magdala ka ng isa. Mura lang po ito. Siguro mga 40 pesos lang to ngayon or what, yung McBride sa isang sikat na na drugstore. Okay? Plus at the same time, kung kaya mo pa rin sa online, kahit na anong online platform, magdala ka na rin emergency blanket kasi pwede rin itong panlaban sa tubig. Tapos, kaya kailangan mo ito, the number one effect ng isang trauma, nasaktan ka, nabalian ka, may malaking kang sugat, is always babagsak ang body core temperature mo. Lalamigan ka. Lalamigan ka, di ba? So, this helps you. This Thermal protection. blanket. Thermal blanket. Yes. Mura lang po ito. Yes. Okay? Minsan, kinakantsawan ako, Chief, ano ka ba? Nagbebenta ka ba ng gamit? Sabi ko, hindi.
I'm just encouraging everyone. Hindi po ako nag-i-endorse ng product. Pero, katulad ho nito, meron akong pagkain. Tatakpan ko na lang, baka sabihin, High energy bar. high energy bar. Ay, ang shelf life ho nito, 30 years eh. So, nasa bag lang. So, 60 ako ngayon. Siguro, kailangan kainin ko to bago ako magbenta. Pero, Hindi kaya mauna yung daga dyan. pero, hindi, Chief, ang importante kasi, meron kang something like, ano ba, ako namasahe lang. O kaya namamasyal ako sa North EDSA, malapit North EDSA dito eh. Bilang nagkaroon ng problema, lindol, whatever, trap kayo doon. Mga 3 araw kayo bago kayo bakuha, ma-extricate. O, edi meron kang sustenance. Yes. At least meron kang makakain. May makakain. Ang maganda nito, high calorie, pwede mo i-share. Yes. Di ba? So, alanganin ikaw lang naman mabubuhay. Oh, one more thing pala. Bakit kailangan ng flashlight? Pag sinabi ng iba, kailangan ng flashlight. Meron namang ano eh. Sorry. No, okay. Meron namang flashlight ang cellphones eh. True. May flashlights ang cellphone. Again, balik ko tayo sa mga actual cases. Yung lumindol sa Bogo, Cebu, may mga kabataan, mga binatilyo na natrap sa loob ng isang famous burger joint. Ayaw ko na sabihin ng pangalan. Or isang parang department store, if I'm not mistaken. Mga naka-flashlight sila, kinukuha nila yung sarili nila, nakapag-share pa sila ng information kasi hindi sila makalabas. Okay yun. Kaya nakuha ko sa kanila, meron silang designated cellphone dapat. Okay, number 1, para hindi maubos yung battery. Okay, dahil hindi mo alam kung gaano katagal ka doon. Number 2, para hindi rin maubos yung data mo. Okay? Dapat palitan yon. You have to turn it off. Kung may flashlight ka, lalo na nangyari yung earthquake sa Bogo, Cebu, sa Cebu actually, hindi mo na-use up yung battery life mo ng yung cellphone. Kasi that's very important for communicating. Okay? At the same time, kung may flasher to, you can easily flash it sa mga rescuers para ma-determine ang location mo. Ganon din yun eh. Sight and sound. Sound naman ang whistle. So, if you can imagine, kung wala ka nito, sigaw ka na sigaw sa loob ng entrapment mo, mahirap yun. Papausin ka. Eh, paano kung nag-iisa ka lang? Diba? So, whistle is very important. Kahit earthquake or collapse situation, kahit sa floods, nasa bubong ka, hindi mo tinatawag mo yung rescue boat. Diba? Sigaw ka na sigaw, di ka naririnig. Eh kung may whistle ka, hindi ka mapapagod. That's my point. Very important ang whistle kahit na sabi mong napakaliit na bagay siya, di ba? Yung whistle. Yeah, precisely. Yes. Dagdag ko pa rin, if I may, no? If I may continue, nagdadala na rin ako ng 3M mask. Ito, I have to mention the brand kasi maganda. Maganda, yung point kasi nito, halimbawa, naglalakad ka, halimbawa lang, naglalakad ka sa isang area, nagkaroon ng sunog, kayo sa firefighting. Ang isang common problem doon is hindi naman unang kagad nasusunog yung victim, di ba? Di ba, Chief? Na asphyxiation ang nagiging problema yan. Yes. Sa usok. Yes. At least may panlaban ka. Tama ba ako? Yes. Hindi ako. Pero ano po ako, Poseidon Fire Volunteer po ako. Hello pala doon sa mga kaibigan ko sa Poseidon. So, yun. Tapos, yan. Bukod doon, dala mo na yung kikay kit. Nagdadala na rin po ako ng yung gloves lang din. Just in case. Okay? Rubber gloves. Kasi, di ba, meron kang triangular bandage. Kung kaya mo meron kang bulak or yung extra disposable na mask, yung let's say wound packing, kung alam niyo po ba yun, tinurnicate mo manually yung sugat, pero madudugo pa rin, you have to wound pack or you have to insert something para tumigil yung blood. Natutunan ko yan kay Sir Ludong, kay Domingo, na sa grupo nila, yung Stop the Bleed. Napakalaking bagay ng natutunan ko sana. Aside from that, you can bring the usual alcohol, lighter if you want for easy lighting. So, all in all, what's in this bag are your emergency kits. Okay? You can either find a small bag, mura lang naman yon, plus yung mga kits,
kinuwenta namin ng anak ko less than 400 pesos. Less than 350 pesos, makakabuo ka. Except the bag, of course. Mas mahal pa yung bag, no? Mas mahal pa yung bag. Kaysa sa laman. Start ka muna whistle and flashlight. Di ba? Tapos paunti-unti. Kasi you can do naman with your cellphone for the flashlight, or pwede naman yung bandage, yung handkerchief mo. Paunti-unti. Ito actually, mura lang yung mga high energy bar. It's available online. Kasi ang maganda doon, long shelf life, hindi madali matunaw. Yes. Dala-dala mo kung let's say ordinary chocolate bar yan matitempt kang kainin at tunaw. Kita mo, nilalanggam na yung bag mo. Yan. So yan po ang EDC. Kaya po, everyday carry, EDC, everyday Hindi po iniiwanan sa bahay. You bring that to school, to anywhere you go, that's everyday carry. Yan. So number 7, tech. Yan. Yun po ang EDC, everyday carry. Yan. Yan po, yung picture. Yung pinakita natin na picture ng EDC or everyday carry. Yan po. Number 8. Yun pa, slide 8. Tech, slide 8. Ayan. Ito naman, yung get home bag. Ito po yon yung kulay pula. Actually, anong sinabi ni Chief na mag-prepare ka, naka-prepare na yan Hindi ko na kailangan i-prepare. Okay? Nasa kotse ito. Ito yung tinatawag ko na get home bag. Okay? Bakit get home bag? Although I don't go to an office anymore or school, pero madalas ang kasama ko sasakyan kasi we travel. Mayroon parati yan. Lahat ng sasakyan, pinaglalagyan ko. Okay? Ano ba ang common na laman yan? Well, sa akin, ang common dyan is yung, aside from the usual nourishment, is meron akong laman dito na aking hard hat. Well, actually, this is hard hat, Chief. Okay. Hindi ho So siya. hindi cap siya lang. ordinary na sombrero. Oo, hard hat. Okay. Available Oo nga, siya sa no? online, di ba? Kasi ang laki pagka yung bullard hat ng pang-construction Oo, diba? yeah. Wala siyang rating in terms of pero this kahit pa paano would save or spare you sa mga mga naglalakad ka, biglang may mga items na bumabagsak, di ba? Minor debris. Mga minor debris. Yeah. Of course, hindi ka hindi mo to gagamitin sa mga actual na talagang merong cost ng impact, okay? That protects you. Although ito garbage, pwedeng garbage bag or ordinary plastic bag. But this one I got from Rotary na orange na merong, makapansin ninyo, merong rubber band. Okay? Ang purpose niyan is, number 1, shelter. Number 2, okay, pagka in-inflate mo yan, pagka buksan mo yan, okay, magkakahangin, tapos lalagyan mo rubber band. Anong purpose nun? Obviously, flotation device. Bakit mo kailangan magdala ng flotation device? Well, I'll give you one story. Ito totoo nangyari nung panahon ng Ondoy flood. Parati ko sinishare yan dahil I've seen that in the news. Mag-amo sila, galing sila somewhere sa isang appointment in Antipolo. They need to get home sa Metro Manila, anywhere, I do not know where. Na-stuck sila somewhere sa Masinag area dahil bang-bang nga yung Marcos Highway. Iniwanan nila yung sasakyan nila and they were forced to walk home. Ang problema, kulang sila sa training at wala silang gamit. Sad to say, nalunod sila, pati yung driver. Dahil dinair nila yung waves, dinair nila yung rush ng tubig. Tapos wala pa silang personal protection device. Kung meron ka mga ganitong minor preparations sa get home bag mo because you need to get home from wherever you are, maganda na meron ka doon. Okay? Then, of course, the usual poncho. Okay? And yung mga elements na kailangan mo. Ito natutunan ko naman sa mga kasama natin sa Stop the Bleed. The tourniquet. You need training for this to use this. Sandali lang naman yung kalahating araw tuturuan ka. And I really appreciated what I learned from the instructor. Okay? Tourniquet. It's available online also. And plus, of course, the usual kits. Nandito yung mga flashlight, may compass, what have you. Lahat ng mga items na nandito. Okay? Light kit. Yan yung light kit. Life kit, yeah. Yan. Meron pa siyang card na multipurpose card. Yeah, multipurpose card na doon.
On top of that, kung meron kang mga kaibigan na gusto magregalo sa'yo, well, this is not mandatory but this would help. Purifier. Yeah, yung live straw. Yeah. Kung may kamag-anak kayo sa Amerika, anong pasalubong ko sa'yo? Live straw. Water purifier. Water purifier, diretso na yan. Kung sakaling kailangan mo to nourish you with water. Kasi, sabi nga nila, you can live for 3 days without food. Diba? Tama ba ako? Rules of 3. You can never live without water. You need water. Sorry, nakalimutan ko yung rules of 3. Rule of 3. Kailangan mo ng tubig for sustenance. Then, of course, the usual bandage, no? Ayoko magkalat dito. Pag kinalat ko, pagalitan ako ng chief. So, andito po yung mga gamit and everything. At ang pinaka-importante po, sandali lang ha. Yan, nakikita po natin ang laman ng isang get home bag. Tatalikod ko kasi meron. Ito, sample bag na para hindi ako gumastos, nakita ko lang may nagregalo sa akin ng isang mga dilata. Tapos, wow, insulated bag yung ginamit. Inarbor ko na. So, hindi na ako gumastos. Nilagay ko sa ano. Bakit insulated bag? Yan yung mga parang ginagamit sa mga lunch box na may insulation. Yan. So, yung mga gamit ng mga estudyante, di ba? Lunch bag nila. Yan, insulated. Yan. Pag insulated kasi syempre, mas sa temperature. Yes, very good. Dahil kasi nasa kotse ko. Di ba? Ang pinaka-delikado, no? Ito, pag naiwanan mo sa kotse at nainitan, delikado. So, mas maganda, protected siya. Then, I change this from time to time. Okay? Tinitingnan ko, then, tapon ulit, bili ulit. Kung nirigaluhan ka naman dito sa exchange gift sa Christmas party na darating, aqua flask na lang hingin mo, mas maganda. Kung kaya mo iwan sa kotse, aqua flask. Plus, of course, lalagyan ko ulit ng mga energy bars. Dito naman peanut butter flavor. So, ginawa ko nandito ng mga 3 kasi syempre, huwag mo isipin kung let's say nagda-drive ka, huwag mo isipin na mag-isa ka lang, isipin mo may kasama ka. Darating ang panahon, pagkakataon, na may kasama ka sa kotse. So, on top of that, ma-share mo yon. Plus, if you need to get home, napaka-advantageous nito, meron kang dalang extra tubig, extra pagkain. Bakit? Can you imagine, let's say, ako, taga Nuvali po ako. Pumunta ako dito, ano ba? Dumaan ako ng SM Mall o Trinoma. Then, nagkaroon ng problema, I need to walk home. Seryosong usapan, walk home. Wala akong choice. So, ang mangyayari, maglalakad ako, dala-dala ko yung aking get home bag. Okay? Siyempre, iwanan ko yung kotse ko, i-leave ko somewhere safe. Kasi nag-collapse o nagtumbahan na, wag naman sana, no? Nagtumbahan ng skyway, there's no other way but to walk home. So, ang mangyayari niyan is, maglalakad ako, at definitely yan, meron mga kailangan ng tubig, may mga kailangan ng sustenance, may mga kailangan ng pagkain. You have something to share. Yun yung point doon eh. Yes. Social fencing is very important in times of disaster. Napaka-importante nun. So, ang get home bag kasi is to get you home. Yes, to get you home. Yeah. Wala nang iba. Kasi yun ang objective mo from point A to point B. Kasi kailangan mo umuwi eh. Di ba? Actually, may nangyari yan. Yung the previous typhoon, di ba, sa Valenzuela. Yung going NLEX, nagkaroon po ng flooding. Tapos marami pong naipit sa traffic. I think for more than 24 hours ba? Yung dyan sa may Valenzuela. So, marami pong nangyari. Wala po silang dalang mga food and water. Yun. And at the same time, yung kailangan mag-call of nature. Yes. Nako. Walang CR. Nako. Yun, delikado. So, natandaan ko po yung sinabi ni Louis Domingo sa akin noon eh. Ang inaano niya kasi ina-advocate niya is the e-balde or the emergency balde. Yung balde, pwede pong gawing CR. Oo. Yeah. Pwede yun. Yes. Yung nako-convert mo. Meron gano'n. Actually, available dito online yun. Yeah, yun na natandaan ko eh. Yung toilet seat. Actually, Chief, yan ang isang discovery din lately nung
merong isang grupo abroad, I think he's an American guy. Ang pinupush na ng Japan, pati yung kanyang grupo, is yung ganyan, na emergency bag or go bag na merong portable toilet. Kasi yan ang naging problema pala sa Fukushima. Yes. Kasi di ba, nabutan ng tsunami, yes. nag-atrasan sila, nag-evacuate sila dun sa mga bahay lang. Eh syempre, madumi yung toilet or walang available. Yun pala ang naging common problem. So, talagang yung mga go bags na binibenta niya, meron ng portable toilet. Yes. Kakatuwa nga eh. Kaya lang, syempre, mas mahal yun, di ba? Yeah. I cannot just simply Mas, say... mas mura yung balde pa rin. Kung baga lalagyan mo lang daw ng garbage bag, pwede ka na mag-poop doon. No? Pwede. Kasi actually may... Improvise. Yeah, improvise, yes. At least meron ka ng portable toilet by using the... Tama si Lud. Tama siya doon. Yung balde or yung timba, yung ano, di ba, yung pail. Yung pail. Yung mga yes. gamit. Wag na lang siguraduhin maayos yung balde, hindi butas Hindi, may garbage bag. Pati yung garbage bag, hindi butas. Yes. Okay? Ayun. So, yun po, ang mga gamit ko sa go bags. Meron kung kayo mapapansin, ito, extra go bag ko po ito. Ito yung sinasabi ko, designed by a trained Dubali prepper kasi extra hard hat din po yan, pero more on equipments for descending. What do I mean by that? Since may training po kami for rappelling down, dahil I always use the Skyway. I share that kind of wisdom or gospel na if you know how or you would like to train, you train. Kung sakaling maipit ka sa Skyway, you would know how to descend from the Skyway using a rope. Using an Rescue 8 and carabiners and harness. Yan. Ayun. So, yung po laman nito. Yung mga yung mga gustong bumaba, rappelling. Yeah, Mga dapat train ka lang. Yes, okay. yes. O may experience ka. Yan. So, next is the ito na po yung mga pinakita natin, EDC and the Get Home Bag. Yes, EDC and Get Home. Yung ba hindi ko na dinala kasi marami. Okay. We can discuss it, but madami. Yan. So, next slide, Tech. So, actually, yan yung mga Get Home Bag na discuss na po natin yan. Sige, next slide. Discuss na po natin yung contents ng Get Home Bag. Ayan, yung photos ng Get Home Bag. Ayun, kita niyo kung wala kayong ganitong klaseng hard hat na blue, pwede yung ginagamit sa construction. Yan, maglagay po kayo, malaking tulong po yun. Yan, next slide. Yan. Yan, ito naman, SIP or Shelter in Place Kit. Yun yung, marami po, mas mahaba. Hello. Yan. Hello. I-grab nyo na lang po sa later on yung listahan na to dahil ang shelter in place kits are designed to make you survive 3 months ideally without any support outside. Anong ibig sabihin nun? Food, water, and shelter. Kung sakasakali magkaroon ng problema. So, pagkain sa bahay, gamit, pati ilaw, pati kandila, pati transistor radio ang isa sa importante sa first aid kit. Tapos sinasabi ko na rin po sa shelter in place, kung lalo nang meron ka maintenance medicine, katulad ko, I take this hypertension medicine every day na maliit lang, meron ka ng stock din. Ideally 3 weeks. Kung meron ka, or to 1 month, mas maganda. Tapos kung may kasamahan ka sa bahay, tanongin mo na rin kung ano ba yung mga maintenance medicines nila aside from the regular medicines and the supplements that you need. Minsan yan na madalas na hindi pala minsan, madalas yan ang nakakalimutan. May pagkain, may tubig, may kandila. Tapos nakalimutan yung medicine. Medicines, yes. Pag naubos na yan, hirap nun. Plus of course, yung mga battery packs. Plus of course, to harden the target, ika nga yung terminology yun, mga something that you can defend your family and your property. Yes. Yeah. So basically, pag sinabi natin shelter in place, at least 2 weeks. 2 weeks na food and water. Ako nga 3 weeks 3 weeks, ayan. Kasi balik tayo dun sa concept na yo-yo, you're on your own. You're on yan. your own. Kasi pag may nangyari yan, you're on your own. Yes. But like for instance, what happened in Cebu, dumating ang response, after 48 hours? Siyempre, mag-gather up yan eh.
So, doon pa lang. At saka hindi naman ikaw ang uunahin. Ay, hindi ka unahin. May trial siya. Pag-aaralan nila kung sino unahin. Yes. Naman sa shelter in place kit, shelter. Kaya nga shelter in place. Yung nangyari, no, wala lang picture dito, pero you can search on the social media. Meron doon na Lumindol, wala ma-provide na tents yung LGU kasi nga hindi naman nila anticipated at saka kulang. Natulog sila naka-garbage bag eh. Nakaupo eh. Akala mo, Hello. Sorry po, napipindot ko. Akala mo kung na may mga plastic bags na sila nang gano'n. Yun lang ang na-provide muna for the time being as a temporary solution. Okay? Next slide, yan. So, pinakita yung mga box. Yan. Sige, next slide. Yan. Yan po yung listahan. Yung box na pinakita kanina, ideally, dapat ihiwalay ninyo. Bakit? Kasi kung nandun sa pantry ninyo, sa cabinet ninyo, yung mga pagkain, may tendency magamit yun eh. Pwede naman, let's say, tingnan nyo po expiration date ng mga dilata ninyo, ilagay nyo ng plan B. Kung kailan malapit na ma-expire, saka nyo consume. Ganon din sa bigas, yung mga vacuum sealed na bigas ang bibili nyo, nakatabi yun. Okay? So, yan yung tawag natin first in, first out. Yes. Yan. Next slide. Yan, the And bag lastly, out bag. is the bag out bag. Iyan ang preparedness kit number 4 na andyan na talaga, you have to bag out. May damit ka na dyan at kailangan mo nang mag-survive for 3 days minimum, more, plus pa. Andyan na yung tubig mo, radio, communication, weapons kung kailangan, that you have to bag out. Sabihin, bag out, alis ka na sa bahay, wherein you have to proceed to either evacuation place or bag out location. Okay. Yan. So, bag out bag or the grab bag or the grab 72 and hours. go bag Yeah, grab and is go the bag. same. Sa 72 hours, yes. Yan. Yan. Ito, pinakita po Yan, natin yung ang mga ideal, may transistor radio, may radio, blah, blah, blah. yan, contents of the go bag. Precisely sa nakalagay. Tapos, nakalagay dapat sa isang area na madaling kunin. Hindi yung mahirap hanapin. At alam lahat ng miyembro ng pamilya. Hindi yung, saan ba nakalagay yung go bag natin? Hindi alam ng isa. Kung meron kang pets, dapat gumawa ka na rin ng go bag para sa pets. Kung meron kang mga kasama na may disabilities, dapat ready din kayo. Naka-display sa isang, ito nakalagay sa cabinets namin, sa cabinet namin na nasa garahe, na merong IDs na yan. Grab na lang and go. Kung Yan. sakali. Ayan. Next slide. Ayan. They're Yung gonna checklist. take a picture of the checklist of the bag out bag or the go bag. Ayan. Actually, madali mag-research sa internet eh. You just find the correct classification, bibigyan kayo ng magandang checklist. Ayan. Next slide. Ayan. So mga tipid tips lang, you use old container boxes, use old bags or slim bags, extra water bottles like mga aqua flask, tools or knives that are extra in your toolkits, and repack food items kung gusto niyo. You don't have to buy too many. Kasi tingin ng karamihan eh, ang gastos naman. Mahal. Mahal gastos. No, it's not. Kung pag-aaralan mo, napaka-affordable. Ayan. Next slide. So, additional items include when prepping for your family, the usual rendezvous point kung saan kayo magkikita-kita. Let's say, may anak ka na nag-aaral sa Metro Manila. Ako kasi taga-outside Metro Manila. Alam na ng anak ko kung saan siya magpuproceed. Sa tito niya o sa friend niya. Tapos, dapat parati nasa waterproof container yung mga items. Okay? Yun yung mga importante. Tapos, mag-stockpile parati ng medicines. At isang importante, may barya kayo. Hindi buo pera nyo. Kasi huwag kayo umasa sa ATM o sa GCash or sa ano. Kasi pagka may disaster na nangyari, pwede mo mag-collapse yung system for the time being. Ay, pag ibalik yung matagal, gutom na gutom ka na, wala ka ng pambili. May panic buying na. So, you have to have the barya or the cash at hand. At saka baka wala ng panukli, no? Yun. Nangyari yun sa Tacloban City. Tricycle from point A to point B, 1,000 pesos. 1,000. Wala Kasi ka ng walang panukli. Oh, yes. E di TY na. Kunyari, bibili ka ng isang sardinas, Oh, 1,000, wala. walang panukli. Yes, You have to take it, di ba? Yeah, So, wala panukli.
kailangan may mga barya-barya tayong mga naka-imbak sa ating mga go bag, no? Yeah. Barils in hundreds, Yeah. 50s, saka 20s, coins. 20s, yan, mga 20s. Oh, wala na yata papel na 20s eh. ganun. Yeah. So, I encourage everybody to join a prepper group, not necessarily Nubali Preppers. Pero if you want, you are most welcome to join Nubali Preppers. Just answer the membership questions. Search us in Facebook as an FB group. We will be happy to welcome you kahit hindi ka taga Nubali. Ayun. So, wala na po tayong oras. Can we have a parting message to our viewers? Again, I would like to repeat the concept of prepping. Prepping is love in action. Dapat to, kung mahal yung pamilya ninyo, do it now. Huwag yung maalala lang natin paglilindol. Kasi, na-experience mo namin, sunod-sunod ang talk sa engagement namin nung sunod-sunod din ang lindol. After that, nagda-die down. Everybody gets busy for the holidays. Huwag ho natin hintayin na magiging conscious na naman tayo at aware at pag naramdaman na naman natin ang lindol at bagyo. Prepping is an everyday thing. And prepping, if you would understand, is one aspect or one phase of the RRM. It's very, very important. Yun lang po at be safe everyone. Ayan. Sabi nga ni Stephen Cyrus, when disaster strikes, the time to prepare has passed. Yan. So, thank you very much sa ating bisita, si Jerry Katabian, on the different disaster kits, no? Like the EDC, bag out bag, shelter in place, and the get home bag. So, at least naintindihan po ng ating viewers kung ano yung mga different disaster kits or yung bag out bag natin. So, on behalf of Road Full of Disaster Program, maraming salamat po sa ating chairman, Danilo Mangahas, for having our program at Euro TV. So, to everyone, happy holidays and stay safe po sa atin until the next episode. Maraming salamat po.